Hello! Good evening, guys! Kahapon, nagtanong tayo kung ano yung pinaka-effective sa inyo na way ng learning. So, madami sa inyo ang nagsabi na gusto nila ng videos, either short or long videos or live. So, kaya ito try natin. Unang live natin ito sa ating page. Okay? At dahil nga rin marami ang nag-comment kahapon na excited at aabangan daw kung ano yung factors kung para na nag-i-increase ng ating ghrelin levels. Pero before tayo mag-dive into that topic, mainam siguro na mag-review muna tayo ng tungkol sa ghrelin. Okay, so what is ghrelin? Yung ghrelin, isa siya sa mga hormones na may kinalaman sa pag-increase or pag-ipon or pag-imbak ng ating taba or may kinalaman sa obesity. Aside dun sa dalawang hormones pa na na-discuss na natin before, which is insulin and cortisol. Okay, so ano ba yung ginagawa ni ghrelin? Si ghrelin, ito yung tinatawag nilang hunger hormone. Kasi siya yung nagdi-dictate sa ating katawan na, hey, gutom ka na. Okay? Siya yung nag-i-increase ng gutom factor natin. And then, ito ay nagsisimula sa ating gut or bituka, tapos dadaloy sa ating ugat hanggang pumunta sa ating utak, at from there nga, sisignal niya yung brain, sasabihin niya na maghanap ka na ng pagkain at magutom ka na. Kaya siya tinawag na hunger hormone. So, ang pangunahing role nito ay mapataas ang hunger mo, okay, hunger level mo. And then, after that, pag mataas na yung hunger level mo, ang effect nito is tataas na rin yung urge mo to eat. Okay? At saka mas mataas na yung appetite mo. Okay? So, again, tataas yung gutom level or hunger level or yung urge to eat. And then, after that is mas magana ka na or tataas na rin yung appetite mo, mas madami kang makakain. Okay? So, ibig sabihin, kung mas mataas ang ghrelin level mo, ay mas gutom ka. At kapag mas mababa ang ghrelin levels natin, ay mas busog po ang nararamdaman natin. Okay? And ang ghrelin hormones din po natin ay may kinalaman din sa ating wake and sleep patterns. Okay? So, later on, madidiscuss din natin yon. And then, meron din siyang kinalaman sa reward-seeking behavior natin and then sa carbohydrate metabolism. Okay, so yun yung mga roles ni ghrelin. Okay? So, kahapon, naputol yung usapan natin. Binihitin ko kayo doon sa sinabi ko na, kung alam na natin, no, na nagpapataas ng hunger or ng hunger natin si ghrelin, which is ayaw natin yun. Sino ba namang tao na nakadiet tapos gusto na lagi siyang gutom, di ba? So, nabitin tayo dun sa tanong na, ano ba kasi yung factors na nagpapataas sa ghrelin levels natin? Okay? So, ito na nga, nag-decide tayo today na mag-live dahil yun yung request ng nakakarami sa atin. Pero wag mag-alala yung mga nag-request na gusto pa din nila ng written or narrative. Magpo-post pa din po tayo later ng narrative form nitong i-discuss natin today para naman po sa mga nag-request ng podcast, still working on that po na magkaroon tayo ng podcast kasi medyo aralin pa natin kung paano mag-create, paano mag-upload sa Spotify ng podcast natin. Okay? Pero for now, simulan na natin. So, ang i-discuss talaga natin mainly today is the 5 factors that increase your ghrelin levels. Okay? So, number 1 is sleep deprivation. Or kapag kulang ka sa tulog. So, meron tayong tinatawag na acute at chronic sleep deprivation. So, kapag acute,
saglit lang siya. So, kunyari, isang gabi na kulang or deprived ka sa tulog. Tapos, kapag chronic, ito yung matagal na panahon na kulang ka sa tulog. Madalas ka na talagang puyat, okay? So, ano ang effect ng ghrelin? So, may effect siya sa acute sleep deprivation. So, kapag, kunyari, isang gabi na wala kang tulog, tataas ngayon yung ghrelin hormones natin. Kaya pala, kung napapansin niyo, pag nagpupuyat tayo, iba yung gutom factor natin. Kasi gumagana si ghrelin. Sinasabi niya, hey Bern, kumain ka. Ganon. And kapag naman chronic na, okay, kapag hindi na lang isang gabi, kapag madalas na, habit na, or kailangan dahil sa trabaho na paulit-ulit kang puyat, okay, hindi na si ghrelin ang may kinalaman dito, kundi another hormone na pag-uusapan natin next week, which is si leptin. Again, ulitin natin, recap natin, pag acute sleep deprivation, si ghrelin tataas, si hunger hormone natin tataas. So, tataas yung gutom factor natin. Pero kapag mas madalas or mas prolonged na yung lagi kang puyat, si leptin na yon. So, si leptin, bibitinin ko ulit kayo. Ano si leptin? Anong ginagawa ni leptin? Next week naman natin yun pag-uusapan. Okay? And then, next, second factor is your stress level. Di ba nakaka-stress na si stress ay nakaka-cause ng pagtaas ng ghrelin natin. So, paano siya nag-work? Kung maalala nyo, pinag-usapan natin last week dun sa cortisol topic natin na kapag stress ka, tumataas ang cortisol level mo. Tapos kapag mataas ang cortisol level mo, tumataas ang gana mo sa pagkain. At bakit tumataas ang gana natin sa pagkain? This is because tumataas din ang naproproduce ng katawan natin na ghrelin hormones. So again, repeat natin kapag stress ka, tumataas. Stress is equals to increased cortisol. Pag increased ang cortisol mo, ibig sabihin, mas mataas ang gana mo kumain or mas madami kang nakakain. At bakit tumataas ang gana sa pagkain o bakit dumadami ang nakakain natin? It's because madami ang naproproduce ng body mo na hormones na ghrelin or ang hormones na nag-i-increase ng hunger or tumataas yung hormone mo na nagsasabing gutom ka, gutom ka, gutom ka. Okay? So, third factor is dehydration. Madalas yung marinig sa amin na kapag sinabi nyong, Miss Bern, gutom ako. Or nagugutom po ako Or lagi po akong nagugutom pa din kahit naka-LC ako. Madalas yung marinig sa amin na sinasabi namin, baka naman hindi talaga yan gutom. Baka uhaw lang yan. Okay? Or pwede mong itry na uminom ka muna. Baka naman uhaw ka lang. O kaya lagi kang sinasabi din, even before, na try to identify if it's really hunger or thirst lang talaga siya. Kasi, yun yung reason, yung explanation. Kasi kapag dehydrated yung katawan natin, andyan siya, nag-i-increase din yung production ng ghrelin hormones natin. Kaya nagsasabi na, gutom ka, gutom ka. Which in fact, hindi pala siya gutom, kundi your body needs water pala because of dehydration. Okay? And then, fourth is high intake of highly processed foods. May mga pag-aaral na nagsasabi na kapag mataas ang consumption natin ng mga fast foods, di kaya ay iba pang mga junk foods, ay tumataas ang production ng katawan natin ng ghrelin. Okay? So, bakit? Kasi yung mga ganong klase ng pagkain ay nag-encourage. Okay? Let's emphasize yung fast food or mga junk food ang nag-encourage na maglabas ang katawan natin ng tawag dito, ng ghrelin hormones, kaya tumataas yung hunger level natin or yung gutom factor natin. Okay? So, fifth factor is your calorie reduction or calorie deficit. Okay? So, kapag ang
nakain mo is below or lower than your required caloric requirement, ang nangyayari is patataasin ng katawan mo yung ghrelin levels or yung ghrelin hormones mo. Kasi na-detect niya, nasabi niya, ang kailangan ko is, let's say, 1.5. Ang kailangan ko 1.5 eh. Bakit ang pumapasok lang is 1.3? Okay? So, mag-i-increase ngayon yung yung gutom hormone mo, yung hunger hormone mo, para mapunawan, para ma-add up sana yung kulang from ang intake mo kulang than 1.5. So para ma-meet yung requirement mo, sinasabi ng katawan mo na kumain ka pa. Okay? So this is the reason why lagi rin naming sinasabi sa inyo that you don't have to eat less. Okay? You just have to eat right. Kasi once na may calorie deficit or naka-experience ang katawan natin ng calorie deficit, siya din ay nag-adjust. Okay? So, siya mismo sasabihin na ay kulang yung kinain mo, burn. So, magutom ka para sa ganon ay mahabol natin yung kulang na calories na hindi mo pa nauubos. Okay? So, ang dami ko bang gustong sabihin about calorie reduction, about calorie deficit, pero ayaw nating ma-overwhelm tayo na ang focus lang muna natin ngayon is yung 5 factors that increases ghrelin levels. So hanggang dun na lang muna tayo. Meron pa tayong ibang time para mag-discuss further. Una, yung kung ano yung leptin nga, okay, na pinag-usapan natin kanina. And yung yung gigil na sana akong i-discuss. Gustong-gusto ko na sana i-discuss further, kaso nagpipigil pa ako, which is yung calorie reduction or yung calorie deficit. Okay? So, review tayo. What are the 5 factors that increase your ghrelin levels? Number 1 is sleep deprivation. Number 2 is stress. Number 3 is dehydration. Number 4 is intake of highly processed foods. And lastly is calorie deficit or calorie reduction. Okay? So for now, habang hindi pa natin na-discuss yung calorie reduction at yung leptin natin, bilin muna natin is maghintay tayo next week kasi gusto natin na i-absorb muna natin bits by bits itong information natin para hindi tayo ma-info overload. Alright, so ayun lang. Sana po ay may natutunan kayo today sa ating first ever live dito sa ating Burn Medina R&D page. Maraming salamat po. Enjoy the weekend. Bye-bye!